hanggang 12%. Tasingil sa tuition. Ay, nako, ito na po. Hinihirit ngayon ng ilang mga pribadong mga paaralan sa bansa para sa darating na pasukan. Ang dahilan? Inflation. Inflation. Ayun pagmahal ng halaga ng mga bilihin. Makakausap natin ngayon si DepEd Assistant Secretary Francis Bringas. Magandang umaga po, Asek Bringas. This is Aljo Bendijo. Opo. Yeah, good morning Aljo and good morning sa lahat ng iyong taga-suporta. Opo. Asek, ano pong detalye nito? Hanggang 12% ba na tuition hike ang request ngayon ng mga private schools? Well, yung ating Aljo, yung ating mga increased tuition fees for private schools, nagpa-follow dapat sila dun sa guidelines natin ng DO 88 series of 2010 kung saan nakasaad doon na meron silang application for tuition fee increases, merong mga limitations tayong nakalagay na kailangan consulted ang mga learners including the parents, and yung tuition or other school fees shall be approved provided na yung 70% of the increase should go to salary of all employees of the school. Okay, so sa ongoing ngayon ng mga application, mukhang ito ba'y may patutupad na? Na-konsulta na ba mga teachers? Ano pong consensus? Yung kasing application nila for tuition fee increase, sinasabit nila yan sa regional office together with the required documents. No? So meron tayong mga statement of itemized current rates of tuition, yung financial statement nila, yung copy of ng tax return nila, and then syempre magsasabit sila ng result of the consultation with parents and learners. Opo, parents pala, not only teachers. So parents, learners po sa lahat na. DepEd ho ba mag-approve nito ng tuition na hike, Asek? Yes, regional office yan, care of the regional director, provided na makomply nila lahat ng mga requirements stipulated doon sa DO 88 natin. Ako, paano yan? Siyempre, kung magmamahal po ang matrikula sa mga pribadong mga paaralan, baka sila po ay lilipat na sa mga public schools. Oo, possibility yan. Possibility yan, Aljo, lalo-lalo na kung yung mga learners nila ay hindi recipient ng ating GASPE program, so malamang na magkakaroon ng mga ganyang possibility. Okay, so ngayon ba may sapat po ba tayo mga facilities natin? Handang-handa na ba kung sakasakaling lilipat ang napakaraming mga estudyante from private to public schools? Of course, meron pa rin tayong mga limitations with regards to absorptive capacity ng ating mga public schools. Although yung mga, kung maglilipatan na sila, they will have to look for a public school that is nearest to their residence. Hindi naman siguro sila magdadagsaan sa isang eskwelahan lang. Opo. Ngayon po, ano naman ang ginagawang paghahanda ng DepEd para sa opening of classes this July 29? Yeah, oo. Nag-start na tayo in July yung rollout ng ating training ng ating mga teachers para sa bagong matatag curriculum natin na i-implement natin this school year for kinder, grades 1, 4, and 7. At syempre yung mga in-service trainings ng ating mga teachers, yung yearly na ginagawa nilang refresher courses in preparation for the opening, at ongoing na yung ating enrollment in the public schools until July 26. Opo. Ano naman ang reaksyon ng DepEd dito sa panukalang batas na expanded government assistance to student and teachers in private education? Asek. Yung ating position dyan is we are supporting the bill to expand the coverage of the GASPE program para ma-include yung ating mga primary grades, yung ating mga elementary grades, grade kinder to grade 6. Para yung ating mga assistants sa ating mga learners that enroll in the private schools ay magiging mas accessible na because we are also working on a complementarity with the private school. Okay. How about ito po mga nagnanais na mapasama sa voucher system? Ano pong pinakahuling impormasyon dito, Asek? Yung voucher system natin, Aljo, may mga automatic recipients tayo kapag galing ka sa public school at mag-aaral ka ng senior high school sa private school, automatic ka ng recipient ng voucher. Doon sa mga hindi automatic na recipients, they will have to apply online through a system that is managed by the PAYAC. Okay. Yung enrollment natin can be administered in person, tama ba? Remotely or paano po ba? Anong mga forms po dito ang ipinatutupad po ng DepEd?
Yes, meron na tayong several methods by which our learners can enroll in the public schools. Unang-una, yung in-person. Pangalawa, yung kung meron silang established mechanisms na ginawa noong pandemic na merong online or through SMS na mga enrollment natin. At meron din tayong mga applicable na drop boxes in barangay halls, for example, kung saan ilalagay lang nila yung kanilang mga confirmation slip that they are enrolling in that particular school. Opo, nandiyan na ba si bagong Deputy Secretary Sani Angara? Ano po ang kanyang directive sa Department of Education ngayon? Yung effectivity kasi ng resignation ni VP Sara is July 19. So we are preparing our transition reports para kapag dumating na yung transition team ng ating bagong secretary ay makakapaghanda na rin tayo sa mga transition meetings natin. Okay, so nandyan pa ba si Secretary Duterte? Yes, VP Sara is still reporting in the office and then she's going to attend the national events in Cebu City and Cebu Province by next week. Okay. Ilan po ang inaasahan ninyong enrollment ngayong school year, ASEC? We are expecting around 23 million enrollees in all public and private schools, including local and state universities and colleges. So, titignan natin kung makakapit natin yan, but we are very persistent in our campaign for all school-age learners to be in school by 2024-2025. Abiso na lang po, ASEC, sa mga magulang at mga mag-aaral ngayon. Go ahead po. Okay, sa ating mga mag-aaral at mga magulang, lalong-lalo na sa ating mga magulang, na sana ay i-enroll nila ng mas maaga yung kanilang mga anak sa ating mga public schools at mga private schools para hindi na siya magiging habulan by opening of classes at para rin ma-include sila, mas maganda yung magiging planning ng mga schools natin kapag kumpleto yung kanilang enrollment. So panawagan lang, wag na pong antayin ang last day of enrollment at i-enroll na mas maaga yung mga. Maraming salamat, Assistant Secretary Francis Bringas, Education Department. Thank you, Aljo. Opo. Good morning po. Kausapin naman natin ngayon si National Parent Teacher Association Founding President Willie Rodriguez. Sir Willie, magandang umaga. Ay, isa pong napakagandang umaga po, sir. Salamat po sa pag-imbita ulit. Opo. Sir Willie, this is Aljo Bendijo sa ngala po ni Congressman Erwin Tulfo. Naka-live na po tayo sa Punto Sintado Reload sa PTV at Radyo Pilipinas. Ano po reaksyon nyo sa planong 12% tuition hike sa mga private school? Sir Aljo, we fully support yung ating 3 to 12%. Sana po ang mangyari po dito siguro yung lesser, yung almost 3 to 5%. Masyado po mataas yung 12%. And dapat naman po, kasi nga po natapos na po yung moratorium ng 2017 ng pagtataas po ng ating ng mga tuition hikes ng ating mga school. So yun ang hinihingi ninyo? 3% lang. 3% lang. Tama o ba? Yes po. Okay. Ano na po ang tugon ng mga private schools dito? Kasi ang impormasyon nakuha natin mula sa DepEd, dapat may consultation yan sa lahat, no? Mga magulang, mga learners. Opo. Ano po ang tugon nila dito sa panawagan yung at least 3% lang? At ngayon po, wala pa pong imbitasyon para po magkaroon po ng consultation sa mga magulang po. Pero usually po, kasama po ang National PTA sa Congress, sa Senate. At siguro po, may lalabas na pong investigation at pag-aaral po. Pero kayo po, na-consult ba kayo? Na-consulta? Sa ngayon, hindi pa po. At okay. Ang ano po dito, baka na-miss lang po namin yung invitation. Okay. At ang ano po dito. Kasi ang dahilan kung bakit hihirit sila ng tuition hike ay suportahan, bigyan ng mas malaki pang pasahod ang kanilang mga teachers pati ng staff. Ay yung remaining funds naman, siyempre sa operational costs. Nagtaas na kasi lahat, lalo na ang bayarin natin sa kuryente, sa tubig, pati na siguro ang gasolina dito.
Opo, ano, talaga po dapat kailangan po magtaas na po dahil nga po kailangan po ng maka-cope up sa inflation ng ating mga teacher, Tama. ano po. Kasi nasa po ng ating mga school is 70% will go to the salary of school and then the 30% will go to sa maintenance po ng mga school and other facilities po. Okay, sige po. Pero syempre ang pag may mga ganito kasi mga hirit tatamaan po niyan ang mga magulang. Actually po kung makikita po natin nakaraang sa pandemic po. Marami pong nagsarang school. Opo. At nagbaba po ng mga tuition fee, no. So naranasan po din namin 'yan. So from 40,000 naging 20,000 yung tuition fee ng isang private school dito sa amin. Oh. So and then bumalik po sa dati. And siguro po kung titingnan po natin dapat natin matulungan yung ating mga teacher for them to have a quality teaching, no? And it will benefit yung ating mga estudyante with this, no? Tulad nga po, ang ating mga teacher po kasi nakabaon po sa utang yan. And then ang po dito is with the at mga pamasahe, yung cost of living, ito mataas po. Sila po hindi pa po tumataas, no? Kapag po nabigyan po ng magandang sweldo yung ating mga teacher, gaganda po ang edukasyon po natin. Mga posibleng lumipat daw sa mga public school, mga private school students pagbigyan ng kanilang hirit na kung hindi man 3%, worse itong 12%. Reaksyon niyo po dyan, Sir Willie? Actually po, tulad nga rin po nung pandemic, pag kami ganyang problema, lumilipat po sa public, no? Opo. So ngayon po, ang isa pong diyan, benepisyo po niyan, paglipat mo po sa public at gusto mong bumalik sa private, meron ka na pong PAPE, GASPE na pwede mong gamitin, almost 50% ng ating mga lalo na sa ating mga grade school, mas mataas po yung kanilang PAPE at GASPE po. Reaksyon niyo po sa pagkaka-appoint kay Senador Sani Angara bilang bagong DepEd Secretary? Ay, tuwan-tuwa po kami dahil siguro po siya yung pinaka-qualified po, no? Kasi nga po, tulad po yung kanyang mga ginawang batas about sa ating kindergarten law and then education law, tapos po yung ating yung kanyang incline po kasi sa amin yung sa PTA po, we need to teach the children, our learners on the duties and responsibilities as a student, and right for free education. So kasama po 'yon sa bill na ginawa po ni incoming Deputy Secretary Sani Angara po, And then yung kanya pong background, educational background, tapos yung kanyang father po talaga isa pong educator. So last 2017 po nakipag-communicate po kami sa kanila. Tinanggap mo nila kasi nga po yung ating Parent Teachers Community Association ay dapat na pong ibalik. Tulad nga po ngayon, aprobado na po sa Congress ang PTCA law, siguro po ipapasok i-try namin maipus uli, mapabalik yung ating PTCA law. Kasi nga po dapat pong palakasin ang ating PTA at na malaman nila yung kanilang tunay na responsibility. Kasi nga po sa PTA hindi po nila alam kung ano po yung dapat nilang gawin. Ang kanilang duties and responsibilities for now is mangolekta, mag-fundraising, yun lang po. So, imbis na magagamit po ng DepEd, yung mga magulang natin talagang magagaling, matatalino. For example, sa brigada sa pagbasa, merong after school class, yung mga magagaling nating PTA na dedicated na pwede po rin silang tumulong para magturo. And then sa sports, yun. So this will help, sana makita din ng ating mga parating na Deputy Secretary yung importansya ng collaboration at participation ng ating mga magulang. Maraming salamat, National PTA Founding President Willie Rodriguez. Good morning. Thank you, Sir Aljo.